For this trip, halika at samahan mo akong libutin ang ilan sa mga lugar ng Lion City and visit Singapore. Morning! Second day! This is a continuation of our Singapore adventure, and in case you didn't see the first part of this trip, I suggest to check it out. We start off by taking our usual breakfast sa hotel, and we have a lot of activities ahead this day. We don't have a strict itinerary to follow, but instead, check out places nearby and maximize our stay. Part of the list is Chinatown, since that is just 5 to 10 minutes walk away from Carlton City Hotel. Madadaanan din namin yung colorful street ng Tanjong Pagar, but this time, kasama ko na si Madam maglakad. Our first stop is the Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Tanaw yan mula sa bintana ng hotel room namin. It is claimed that this temple housed the tooth relic of the historical Buddha, and it piques my interest to check and appreciate the details of this structure in a closer view. During our visit, there's an ongoing ceremony happening inside, so di na namin nalibot ng gusto, but instead, we offer prayers for our loved ones at sa mga susunod pang araw na darating. Sunod naman naming binisita ang oldest Hindu temple sa Singapore, at yan ay ang Sri Mariamman Temple. That is just few blocks away kung saan kami galing, kaya dumaan na din kami. At di ka magsisisi dahil paniguradong mapupukaw ng makulay na entrance tower ang mga mata mo. Instagrammable yung spot, kaya for sure, isa to sa mga makukuhaan mo ng remembrance. After nyan ay dumiretso na kami sa pinakagustong gawin ng mga misis, ang mag-shopping. At gaya ng mga kilalang Chinatown sa mundo, sobrang daming bilihan ng pagkain at pasalubong. May mga early morning bike tours din around Chinatown that you can avail at sobrang informative at organized nila. While people are moving to this busy street, ay nakuha ng street artist na to yung attention ko. Sobrang galing nung kamay ni Uncle, walang pasma. Talagang captured yung details ng building na iginuguhit niya. Habang ako naman ay nanginginig na sa gutom at nakaramdam na ng uhaw dahil sa mainit na weather sa labas. Nagparinig na ako kay Madam na bumili ng maiinom, kaya ayun, pinagbigyan naman ako, and we tried this Lychee Aloha ng isang maliit na store at sobrang refreshing niya, promise. May lakas na ulit akong magbuhat ng pinamili. Pagtapos niyan ay tuloy nga ang aming pag-explore at pag-ikot sa Chinatown District. Nagbabaka sakali na may makita pang pwedeng iuwi sa mga mahal sa buhay. Pero yung special na nakita ko ay hindi pala nabibili, bagkus a reminder of my grandmother who passed away last year. Ganito yung mga eksena nung bata pa ako tuwing hapon habang pinapatulog kami. Siya sobrang busy sa pagsulsin ng mga sirang damit namin. Namiss ko si nanay bigla, kaya nagpa-picture ako sa wall art na to. Marahil ay dala na rin ng gutom, kaya nakuha na magdrama. Ay, mabalik tayo. Di namin namalayan ng oras na lunchtime na pala, kaya dumaan kami sa malapit na hawker center, at yan ay ang Maxwell Food Center. This is known for their delicious fare as well as traditional dishes that were rarely found elsewhere. Ihanda mo nga lang ang sarili mo sa mahabang pila at availability ng table kasi laging box office at punuan. Pero sulit naman. Di na ako nakapag-video dahil sa abala sa pagkain at nagmamadali na rin kaming bumalik ng hotel para mag-check out at lumipat to our next home for upcoming days. This time, doon naman kami napadpad sa Hotel Boss na malapit sa Arab Street at Little India. Mas maliit yung room size nito as compared dun sa nauna naming room, but good enough naman to accommodate us.
Mas patagal naman yung oras namin sa labas, so we're fine. Plus, mas affordable kasi yung price, so alam nyo na. Yung advantage nito I think is the location since it's near bus and train stations. Mas malapit din ito sa mga destination na pupuntahan namin sa mga susunod na araw, kaya overall, it's a win. After namin mag-settle sa room at magpahinga ng kaunti, ay tumuloy na kami sa aming next adventure. Try tayo mag-bus, no? Try kami mag-bus papunta sa... Dapat lang. Bayfront. The Bayfront. We tried yung double-decker going to Bayfront at di ko pinalampas yung chance na makasakay sa ibabaw na bahagi ng bus. Napansin ko din na sobrang interconnected yung mga routes ng bus at train station na tipong mapapasana all ka na lang talaga. Cashless din yung mga public transport and you can use your bank cards to pay for your fare. Kung ganito lang yung convenience ng public transport sa Pinas, mababawasan siguro yung traffic. Mapapansin mo rin sa labas na sobrang fast moving ng lahat at sobrang abala ng mga tao. A good friend of mine mentioned that Singaporeans are amongst the fastest walker in the world. Yan daw yung sekreto nila to age more slowly and keep them mentally fit. The wide pavement that was flat, free from obstacle and sufficiently uncrowded allow the people to walk at their maximum speed. Wala akong nakitang nakaharang na mga pose sa sidewalk, as in. Bumaba kami sa terminal near Marina Bay Sands Hotel at naglibot ng sandali. Ma-feel man lang namin na makapasok sa loob ng pinakamahal na standalone casino property sa buong mundo. At dahil wala kaming pera, binusog na lang namin yung mga mata namin sa naglalakihan at nagagandahang establishment within the area. Bukod doon, ay may iba talaga kaming agenda at gustong mapuntahan. We decided to go where there is always something blooming, ika nga. So why not visit Gardens by the Bay to watch yung light show at night? It's extra special event by the time we're there since National Holiday of SG is approaching. Pero higit sa lahat, libre kasi, so dun tayo sa mga katipid, di ba? May kakaibang vibe din ng SG sa gabi because of its colorful places, kaya di ko yun pinalampas. We also take this night as a chance to discuss on our plans for the following day. Overall, it was an amazing feeling to witness it in person. Galing ng integration ng technology and nature plus the fact na yung environmental sustainability plan talaga namang world class. Gagawan ko na lang ng separate na video yung mga light show dahil matapos ang mahabang araw at pagod na yung mga paa namin ay oras na para bumalik sa hotel. Pero sana samahan mo pa rin kami sa mga next release ng series na ito. So paano? Hanggang dito na lang muna. Peace.